Kung mabait ka pa rin ngayong 2026, malalamangan ka, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi ka handa. Maraming tao ang mabait, pero walang direksyon. Masipag pero madaling mauto. Tahimik pero laging nauunahan. Kung naniniwala ka pa rin na lahat ng ngiti ay totoo, na lahat ng pangako ay matutupad, at ang masakit na katotohanan, hindi ka niloko dahil mahina ka, niloloko ka dahil mabuti kang tao. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. At tapusin mo ang video nang hindi na maulit pa sa'yo yan ngayong taon. Sa video na to, pag-uusapan natin ang dark psychology behind bakit ka nilalamangan ayon sa mga turo ng mga kilalang philosophers at thinkers na nagbunyag ng madidilim na katotohanan tungkol sa tao gaya ni Niccolò Machiavelli, Friedrich Nietzsche at Robert Greene. Kung ready ka nang marinig ang masakit pero totoong dahilan, simulan na natin. 1. People treat you the way you train them to treat you. Robert Greene, The 48 Laws of Power. Ito ang isang pinakamasakit at pinakatabas na katotohanan tungkol sa pagtrato ng tao. Hindi lang basta nila ginagawa sa iyo ang ayaw mo. Tinuturuan mo silang okay lang. At most of the time, hindi mo ito alam. Paano mo sila tinuturuan? Hindi sa salita kundi sa reaksyon. Hindi mo kailangang sabihin ng diretso na, gamitin mo ako, lamangan mo ako, apakan mo ako. Pero sa behavior mo, sa response mo, sa pagkikibit balikat mo, unti-unti kang nagpo-program ng message sa utak nila. Pwede naman palang ulitin. Halimbawa, may umutang, hindi nagbayad pero ngumiti ka pa rin. May nag-cancel last minute, okay lang, kahit hindi naman talaga okay. May nag-gossip tungkol sa'yo, pero pinagkibit balikat mo lang. May lumampas sa boundaries mo, pero natawa ka lang para iwas gulo. Ang problema, ang tao inuulit ang behavior na walang consequences. Sa dark psychology, may isang principle na ginagamit sa persuasion at manipulation, reinforcement. Kapag ang isang action ay hindi napaparusahan, nagiging allowed. Kapag ang isang behavior ay palaging pinapalampas, nagiging normal. At kapag ang isang tao ay walang nilalagay na hangganan, nagiging paboritong target siya ng mga tao na marunong mag-take advantage. You get what you tolerate. Kapag masyado kang accommodating, overly understanding, overly forgiving, hindi nila sasabihin, wow, napakabuti niya. Ang iniisip nila kadalasan, kaya pala. Pwede pala. Hindi pala siya magre-react. Hindi lahat ng tao masama, pero hindi rin lahat mabait. At sa totoong mundo, ang kabaitan na walang limitasyon ay weakness in the eyes of opportunists. Ito yung tinatawag na shadow rule sa psychology. Kapag ikaw ang taong hindi marunong tumanggi, lagi kang may taong handang umabuso. The power of boundaries at bakit takot tayong maglagay nito. Sa Pilipinas, lumaki tayo sa kultura ng mahiyain dapat, magpagpasensya ka na lang. Huwag kang makasakit ng loob. Masama ang nagsasalita ng no, kaya pag naglalagay ka ng boundary, iniisip mo agad, baka magalit sila, baka iwan nila ako, baka isipin nilang masama akong tao, pero ito ang hindi mo alam. Ang boundary ay hindi para alisin ang tao sa buhay mo, kundi para alisin ang abuso sa buhay mo. At ironically, kapag may boundary ka, mas nire-respeto ka, mas pinapakinggan ka, mas tinatanggap ang presensya mo, mas pinapahalagahan ang oras mo, mas pinapakingatan ang emosyon mo. Bakit? Kasi tinuruan mo sila kung papaano ka dapat tratuhin. The dark side. Kung hindi mo tinitrain ang tao na respetuhin ka, tinitrain mo silang baliwalain ka. Ito ang hindi sinasabi ng motivational quotes. Kapag walang neutral zone, either you teach respect or you teach disregard. Kapag tahimik ka sa mga bagay na dapat pinaghihigpitan, ang message mo ay hindi ayaw ko ng gulo. Ang message mo ay wala akong laban. At sa mundong puno ng tao na may iba't ibang intensyon, ang taong walang laban ay nagiging paboritong takbuhan, paboritong lapastanganin at paboritong apihin. Hindi dahil deserve mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo tinuruan ang mundo kung paano ka itrato. Motivational takeaway. Train people through your standards, not your suffering. Ayaw mong lagi kang nilalamangan. Simulan mo dito. Tumanggi kapag kailangan. Magsabi ng hindi pwede. Umalis sa mesa kung hindi ka nire-respeto. Ipakita kung anong behavior ang hindi ka tanggap-tanggap. Huwag ipagpasalamat ang basura. Stop rewarding the people who hurt you. Dahil kapag ginawa mo to, magiging maliwanag ang mensahe mo sa mundo. Hindi mo ako basta-basta. At doon nagbabago lahat. 2. You suffer because you fear conflict more than disrespect. Inspired by Nietzsche's will to power. Ito ang linya na pinakasalamin ng maraming Pilipino.
Hindi ka talo dahil mahina ka, talo ka dahil takot kang lumaban. At dito na pumapasok ang isang principle ng dark psychology. Avoidance creates vulnerability. Kapag iniiwasan mo ang conflict, hindi ka nagiging mabait, nagiging madali kang saktan. Ang totoong dahilan bakit ka natatapakan, mas kaya mong tiisin ang sakit kaysa gulo, sasabihin mo, okay lang, ayoko ng away. Hayaan mo na baka kung ano pa mangyari. Mapapagod lang ako makipagdiskusyon. Mas mabuti nang ako ang mag-adjust. Pero ang tanong, kapag hindi ka lumalaban sa paraang dapat, hindi ba gulo pa rin ang napupunta sa'yo? Stress, emotional exhaustion, frustration. Naiipong galit, pagbagsak ng self-worth, iniwasan mo ang conflict, pero hindi mo naiwasan ang consequences. Ito yung sinasabi ni Nietzsche, the weak intentionally avoid tension, but tension is necessary to grow. Ay kapag walang growth, may mga taong tatapak sa'yo para sila ang tumaas. Be the psychology behind it. Ang tao ay instinctively sumusunod sa pinakamalakas presence. Hindi ito tungkol sa pagiging siga. Hindi ito tungkol sa pagiging bastos. Hindi ito tungkol sa power tripping. Ito ay tungkol sa presence. Iyong aura ng taong hindi pwedeng lampasan. Sa mga social dynamics may tatlong uri ng tao. Dominant, lumalaban, nagtatanggol. Assertive, may boundaries. Passive, tahimik kahit nasasaktan. Alam mo ba kung sino ang pinakanilalamangan? Hindi ang assertive, hindi ang dominant, kundi ang passive. Bakit? Kasi ang utak ng tao may natural bias. Kung hindi ka marunong magtanggol, ibig sabihin hindi mo mahal ang sarili mo. At kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, bakit sila mag-i-effort na respetuhin ka? Filipino culture and the nice syndrome. Ito ang pinakamabigat nating kalaban. Kultura. Sa Pilipinas pinalaki tayong, huwag maingay, huwag sumagot. Pagpasensyahan mo na, mahalin mo kahit nasasaktan ka. Tinuruan tayong maging good, pero hindi tayo tinuruan maging strong. Resulta, generations ng Pilipinong, madaling takutin, madaling manutal, madaling mag-gaslight, madaling mapasunod, takot magsabi ng no, at kapag takot ka sa salitang no, siguradong maraming magsasabi ng yes. Gamitin ka. The dark realization. Conflict doesn't destroy respect, avoidance does. Natatakot ka sa conflict kasi feeling mo masisira yung relationship, pero ang hindi mo alam, kapag hindi ka lumaban, doon sila nawawalan ng respeto. At kapag nawalan sila ng respeto, doon nasisira ang relationship, kabaligtaran ng paniniwala mo. Sometimes, ang isang mahirap na no ay mas nakakapagligtas ng relasyon kaysa sa isang pilit na yes. Hindi mo kailangan makipag-away. Kailangan mo lang tumindig, magsalita, humawak sa prinsipyo, igit ang boundary, motivational takeaway. Do not fear the storm, become someone the storm fears. Hindi mo kailangang maging agresibo, hindi mo kailangang maging maldita-maldito, hindi mo kailangang magbago ng ugali. Ang kailangan mo lang baguhin ay ito, ang paniniwalang masama ang lumaban. Narito ang bagong mindset. Kapag nilalapastangan ka, confront. Kapag niloloko ka, clarify. Kapag inaabuso ka, withdraw. Kapag hindi ka nire-respeto, umalis. Hindi mo ginagawa yan para maging masama. Ginagawa mo yan para hindi ka na masaktan ulit. At kapag na-master mo to, mararamdaman ng tao. Hindi ko na siya kayang lokohin. Doon nagsisimula ang respeto. Doon lumalayo ang mga manipulators. Doon tumataas ang value mo. At doon nawawala ang mga taong nanlamang sa'yo. 3. The world rewards those who understand human nature. Machiavelli, the Prince. Ito ang realidad na hindi itinuturo sa eskwelahan, hindi sinasabi ng magulang, at kadalasan, hindi rin tinatanggap ng puso. Hindi patas ang mundo, at ang hindi marunong sa ugali ng tao, lagyang talo. Hindi dahil masama ang mundo, kundi dahil mahirap ang mundo para sa mga inosenteng hindi. Marunong magbasa ng intensyon. Ito mismo ang mensahe ni Machiavelli. Sa politika, sa trabaho, sa relasyon, ang hindi nakakaintindi ng tao ay madaling ginagamit. Sa madaling salita, kapag hindi mo maintindihan ang tao, magiging laruan ka ng tao. Bakit kailangan mong maintindihan ang human nature para hindi ka maging victim? Maraming tao ang nagiging victim, hindi dahil mahina sila, pero dahil mali ang akala nila tungkol sa ibang tao. Pero kailangan mong marunong magbasa ng tono, pattern. Inuuna nila, way of speaking. Ginagawa nila kapag walang kapalit. Behavior nila kapag hindi ka useful. Dahil ang tunay na ugali ng tao,
Hindi lumalabas sa mga araw na masaya ka. Lumalabas ito kapag wala kang maibibigay. Hindi ka convenient, hindi sila napapakinabangan, hindi sila napapasaya, at kapag nakita mo ang totoong ugali, dun mo malalaman kung sinong iiwasan at sinong dapat manatili. Motivational takeaway. Ang taong marunong umunawa ng tao, hindi basta nauuto ng tao. Hindi para maging malupit, hindi para maging stone cold, hindi para maging manipulative, pero para maging wiser, stronger, unbreakable, respected, emotionally safe. Ang mundo ay hindi para sa pinakamabait. Ang mundo ay para sa pinakamarunong. At kapag naiintindihan mo ang tao, unti-unti mong mababawi yung mga pagkakataong natatalo ka. Mapoprotektahan mo yung sarili mong kapayapaan. At hindi mo nahahayaang lamangan ka ng tao habang ngumingiti ka para lang maging mabait. Sa huli, tandaan mo, understanding human nature doesn't make you dark. It makes you impossible to fool. Kung bakit ka laging nilalamangan, dahil wala kang nakatakdang presyo sa sarili mo. Dahil pinapayagan mo. Dahil mas inuuna mo ang pakisama kaysa proteksyon sa sarili. Pero tandaan mo ito, the moment you choose yourself, the world begins to choose you differently. Hindi mo kailangang maging masama. Hindi mo kailangang maging mapanglamang. Kailangan mo lang maging hindi madaling lamangan. Simula ngayon, maglagay ng boundary. Ipakita ang lakas. At hayaan mong makita nila na hindi ka na yung dating taong madaling apakan.